So bago tayo mag-shoutout no, dahil kunti pa lang ang nagpa-shoutout, antayin na lang natin na dumami ito ng dumami. O sa susunod na video kaya, yun lang, simulaan na natin. Kamusta ka na, Busay? Pasensya na't ngayon lang ako nagpakita. Ako ang kakambal mong si Russo. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong maisilang sa mundo dahil ang katawang lupa ko noong sanggol pa ako ay patay na nang lumabas sa sinapupunan ng ating ina. Pero nananahan ako sa katawan mo sa mahabang panahon. Hanggang ngayon, nagawa mo nang mailabas ang buong kakayahan mo. Nagkakaroon din ako ng katawan upang magpakita sa iyo. Tandaan mo, Busay, hindi ka nag-iisa. Kailanman hindi ka nag-iisa sa mga ginagawa mo. Wika nito kay Busay. Pinapaliwanag din ito na sa kanilang dalawa, si Busay ang nagmamana ng pagiging manlalason sa kanilang lahi. At si Russo naman ang babaylan. Pero dahil sa sinilang si Russo na patay, ay si Busay ang pinagkalooban ng tilang pula. Isang bagay na inilihim sa kanya nang nagpalaki sa kanya. Pero ganun pa man, wala siyang nagagawa dahil sa patay na ang kanyang tiyuhin para mapagtanungan pa. Matapos ang pag-uusap nila, kaagading naglaho si Russo. At kahit papano ay nabuhayan ng loob si Busay. Pinapatuloy niya ang pagsasanay ng mga dasal at naisipan niyang pumasok sa silid ng kanyang ninong na si Uloy. At doon ay may nakita siyang isang lumang baol. At nang buksan niya ito, ay nakita niya ang lumang damit ng ninong niya. Isasara na sana niya ang baol. Pero may nakita siyang kakaibang bagay na nakausli ng tagiliran ng baol. Kinuha niya ang mga damit na nakita niya at agad niyang nakita na ang mga bagay na yon ay isang makalumang punyal. Sinubukan niya itong hugutin mula sa sisidlan, subalit hindi man lang ito gumalaw. Makailang ulit siyang subukan pero wala talaga. Kaya dinala niya ito sa labas ng bahay upang tingnan ang disenyo ng sisidlan na yon. Nakita niyang may nakasulat dito na hindi niya naintindihan. Kaya minabuti niyang pabayaan na lamang niya ito. At ng araw na yon ay parang walang ganang kumilos si Busay. Kaya naisipan niyang mahiga na lamang sa mahabang upuan sa sala ng bahay nila. Habang nakahiga siya, ay tiningnan niya ang punyal niya. At sa hindi malamang dahilan, ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng matinding antok at tuluyang nakatulog. At sa pagtulog niya ay nananaginip siya. Nakatayo siya sa gilid ng isang ilog at payapa ang paligid. At walang ingay na maririnig, kundi huni lang ng ibon at kulisap. At ilang saglit pa ang lumipas, ay bigla siyang nakarinig ng mga tunog na para bang naghampasang mga bakal. Meron ding pagsisigawan ng mga tao. Nang lumingon siya sa likuran niya, ay nakita niya ang dalawang pangkat na naglalaban. Alam niyang hindi yun sa pangkasalukuyang panahon, sa kadahilanang ang mga kasuutan ng mga ito ay pawang mga tilang nakabahag lang sa kanilang mga bewang. At punong-puno ng mga tato ang kanilang katawan. Nagtago siya sa isang malaking bato para hindi siya makita ng dalawang panig na naglalaban. Pinanood niya ang dalawang panig na naglalaban hanggang sa matapos na ang labanan. Nakita niya ang isang taong may hawak na kampilan sa bandang kanan at isang maiksing punyal sa may kaliwa.
at pinagmasdan niya ng maigi ang mukha ng taong yon. At nang madapo ang kanyang tingin sa noo nito, ay may nakataling isang pulang tela. Pamilyar sa kanya ang tilang yon, at ibinaba niya ang tingin niya sa katawan ng lalaki at nakita niya ang mga tattoo nito sa katawan. Nang mapatingin siya sa bewang ng lalaki, nakita niya ang sisidla ng punyal na kani-kanina lang ay hawak niya. At sa hindi malamang kadahilanan ay tila pamilyar sa kanya ang mukha ng lalaking yon. Hindi lang niya matandaan kung saan niya ito nakita. Laking gulat niya nang tumakbo papunta sa kanya ang lalaking yon na nakataas ang hawak na kampilan. At nang malapit na ito sa kanya, ay nakamba na itong tatagain siya. Pero bigla na lamang siyang nagising at dali-dali siyang bumangon at sinapo ang kanyang dibdib. Hawak pa din niya ang punyal na nakita niya sa baol ng ninong niya. Dahil sa naguguluhan siya, ay sinubukan niyang humanap ng isang kasagutan sa mga kagamitang itinago ng ninong niya. Ilan dito ay mga kasulatan tungkol sa mga halamang gamot at ang ilang mga kasulatan ay tungkol sa mga nilalang. Habang nagkalkal siya, ay nakita niya ang isang sisidlan na gawa sa kawayan. Binuksan niya ito upang makita niya kung ano ang sa loob nito. Nakita niyang isa itong balat ng hayop na nakarolyo. At binuklat niya ito at may kung anong nakasulat dito, at lakip sa mga nakasulat ay iginuhit na larawan ng punyal na hawak-hawak niya. Kaya sinubukan niya itong basahin pero nabigo siya sa kadahilanang nakasulat sa ibang titik ang nakatalata tungkol sa punyal. Pero itinabi niya ito sa kung sakaling makahanap siya ng taong kayang makabasa nito ng mga titik na yon. Napakaraming mga katanungan ang naglalaro sa isipan ni Busay ng mga oras na yon pero wala siyang mapagtanungan. Hanggang sa nagpasya na lamang siyang umalis sa lugar na yon at maglakbay sa ibang dako ng probensya. Sa paghanap niya ng mga kasagutan, maraming bayan na rin ang pinuntahan niya, at sa bawat bayang ito ay may pagkakataong napasabak siya sa gamutan o di naman kaya subukan ng tangan at gamit. Isang hapon, habang nakaupo sa tindahan, habang umiinom ng tubig, ay may lumapit sa kanya na isang lalaki na nasa edad 50 pataas. Umupo ito sa tabi niya at magsimulang magtanong. Baguhan pa lamang kasi itong si Busay sa lugar, kaya hindi pamilyar sa kanya ang mga tao doon. Medyo iba na rin kasi ang itsura ni Busay ng mga oras na yon. Gawa ng mahaba na ang buhok niya at ang kanyang balbas. At naging matipuno na din ang pangangatawan niya. Napatigil siya sa pag-inom ng tubig nang marinig niyang magtanong ang lalaking yon. Toy, hindi ka taga dito ano? Pwede bang malaman kung sino ka? Tanong nito sa kanya. Opo. Tama po kayo, Manong. Hindi nga po ako taga dito. Busay po ang pangalan ko. Napadaan lang po ako dito dahil papunta kasi ako sa kabilang bayan. Tugon ni Busay. Ganun ba, Busay? Ako pala si Hinerio. Mag-ingat ka dito ha. Sa lugar namin, maraming loko-loko ang nagkalat dito. Wika ng lalaki at agad na ding tumayo. Napaisip naman si Busay sa sinabi nito at wala naman siyang naging problema sa mga nagdaang mga araw.
Ngunit bigla siyang napalingon nang magsalita ang Ali na may-ari ng tindahan. "Naku Noy, dayo ka lang pala rito. Mag-ingat ka kay Hinerio ha. Maraming nagsasabing aswang ang taong yan. Kaya huwag kang magtitiwala sa kanya." Wika ng Ali. Napatango lang si Busay sa sinabi nito at napatingin kay Hinerio. Nakita niyang nakatingin din ito sa kanya, kaya agad siyang tumayo at nagsimula ng maglakad papalayo. Habang naglalakad, ay napansin niya ang isang lalaki na sinusundan siya ng tingin. Binaliwala lang naman niya ito dahil nasasanay na lang din siya sa mga taong tumitingin sa kanya ng ganon. Normal lang naman yon kasi baguhan lang siya sa lugar, diba? Pero hindi pa man siya nakalayo, ay agad na siyang nilapitan ng lalaking nakatitig sa kanya. Dahil dito, huminto siya sa paglalakad at nilingon niya ito. "Magandang araw sa iyo to. Bago ka dito?" Tanong ng lalaki. "Oo, napadaan lang po ako papunta sa kabilang bayan." Tugod ni Busay. Naglakad papunta sa kanya ang lalaking yon. At sa kabilang dako naman, ay lumabas din ang ibang kalalakihan na may hawak namang baril. "Di mo ba alam? Sa bawat dumadaan sa bayang ito, ay kailangang magbayad?" Wika ng lalaki. At napasagot naman si Busay ng, "Po, nako, hindi ko po alam eh. At isa pa, pasensya na ho kayo. Gawa ng wala akong perang dala." Sagot niya. Laking gulat na lamang niya nang bigla na lang siyang tutukan ng baril ng isa sa mga kalalakihan. "Akin na yung bag mo." Wika ng lalaking tumutok ng baril sa kanya. Alam ni Busay na mapapalaban siya nung mga oras na yon, kaya agad niyang ibinaba ang bag niya. Ngunit nang ilabas na niya ang tila niya mula sa kanyang bulsa, ay bigla namang dumating yung lalaki kanina na nagpapakilalang si Hinerio. "Ayan na naman kayo. Sa tuwing may madayo dito, ganyan ang ginagawa ninyo. Ang lalaki ninyong mga tao ganyan ang ginagawa ninyo. Bakit hindi kayo humahanap ng hanap buhay na maayos?" Tanong nito sa mga kalalakihan. "Huwag kang makikialam, Hinerio. Kundi pati ikaw, sasamain sa amin." Tugon naman ng lalaki na may hawak ng baril. Nakangiti lang si Hinerio sa kadahilan ng alam niya ang kapasidad ng mga taong yon. "O sige, ibaba ninyo ang mga baril ninyo. Tumalikod kayo at iisipin kung hindi nakita ang pangyayaring ito." Wika ni Hinerio sa mga kalalakihan. "Alam mo, Hinerio, namumuro ka na. Kaya kung hindi ka patitigil sa ginagawang pangingialam, baka ikaw na ang sunod naming itumba." Wika ng isang lalaki. Pero tumawa lang si Hinerio sa sinabi nito at agad tinadyakan ang lalaking nakatutok kay Busay. Agad na ding sumugod si Busay at pinagsusuntok niya ang ilan sa mga kalalakihan. Hanggang sa isa na lang ang natira, yung pinakapinuno nila. Dinampot ni Hinerio ang baril ng lalaki at laking gulat ni Busay nang baliin ito ang baril sa harapan ng kalalakihan. "Ngayon, Perneng, kung hindi nyo pa ititigil yang kalokohan ninyo, sa susunod na nakikita ko kayong namimiktima ng mga dayo dito, leeg nyo na ang babaliin ko, ha? Tandaan nyo yan." Pagbabanta ng isang matanda. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento.
Maraming salamat sa pakikinig at sa susunod na ang ating shoutout. Yun lang.